Amen. Sa pong malakas na palakpak ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa ating Diyos na buhay at karapat dapat sambahin ngayon pong umagang ito. Handa na po ba kayo? Mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Pakinggan po natin ang kalooban niya sa ating mga puso. Okay, let us declare together. Ready? Go! Ako ay narito ngayon upang mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Ama namin, nandirito po kami para sa iyo lamang. Ang oras na ito po, Panginoon, ay ginugugol po namin, tinutuon at finofocus po namin para lamang po sa inyo. Kaya dalangin namin, Lord, kausapin po nawa ninyo kami. Holy Spirit, dalangin namin na hipuin niyo po ang Espiritu ng bawat isa sa amin. At naman po, Panginoon, ang mensahe mo ay itawid mo po. Ano man po ang hadlang, ano man po ang kilos ng kaaway, itawid mo po upang kami po, Panginoon, ay malumago at mamunga at maging kapaki-pakinabang po, Panginoon, na inyo pong mga anak. Salamat, Lord, sa umagang ito. Binabalik namin ng luwalhati at umaasa po kami ng inyong bendisyon dahil hinihiling namin to sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayong makaupo. Sa Pilipinas po, pag ginamit natin yung salitang medyo, pag ginamit yung salitang yon, medyo, ibig po sabihin nun, hindi tayo masyadong sigurado. Alam niyo po yung word na medyo, galing po yan sa Spanish word na medya. Hindi po medyas, no? Medya. Pag sinabing 1:30, ibig sabihin po nun, 1 p.m. and 30 minutes. No, ibig sabihin, medya, kalahati. Pag sinabi, medya-medya lang ang kain mo, ibig sabihin, wag mong ubusin. No, konti-konti lang, magtira-tira din lang naman tayo or half-half. Pag sinabi pong medya-medya lang. Kaya pag sinabi po natin na medyo okay, okay ba siya? Pag sinabing medyo okay, hindi siya pumasa sa kategory ng okay. Medyo okay lang. So okay siya o hindi? Hindi. So pag sinabing medyo committed, ibig ba sabihin nun, pumasok siya sa kategory ng committed? Hindi. Medyo committed. Ito yung committed eh. So, medyo lang. Okay? So, hindi siya pumasa doon sa part na yon. At pag sinabing medyo serious, ibig sabihin, hindi naman talaga serious. Kamusta lagay niya? Serious eh. Talaga matakot ka. Pero pag sinabing, kamusta lagay niya? Medyo serious. Konti lang na serious. Hindi masyadong serious. Ito po ngayon ang tanong. Okay. Meron bang medyo Christian? Yan po ang pamagat na mensahe natin ngayong umagang ito. Christian o medyo lang? Kaya po ganun, kasi minsan may tinatanong po tayo, may magpapakilala sa akin, ay, pastor pala kayo, Christian din ako eh. Ganun. Ako may kakilala ko eh, yung nanay ko, Christian din, kaya lang, medyo lang. Meron mga ganun na term. Meron bang dapat na term na medyo Christian? Basahin po natin from Revelations chapter 3, verse 14 until verse 22. Ganito po ang sinasabi. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Anong kausap dito? Christian o hindi Christian? Christian ang kausap dito. Okay? Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Buong church yung kausap po dito. Itong sinasabi niya ng pangalan ay Amen. Ang tapat at tunay na saksi at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. So, sino po nagsasalita rito? Ang kausap, yung church na Christian. Ang nagsasalita po rito ay si John, pero kino-quote niya yung nag-uutos sa kanya na magsulat, which is Jesus. Hindi yung binanggit dito si Jesus, pero later on, towards the end of our passage, andun po, makikita natin si Jesus, ito nagsasalita dito. Verse 15. Ito sulat mo daw, no? Alam ko mga ginagawa mo. Katakot naman yung simula na yun eh. Pag may nagsabi sa'yo ng ganun, alam ko ginagawa mo. Kakabahan ka eh. Sabi dito, alam ko mga ginagawa mo. Alam ko hindi ka malamig, ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit, hindi malamig, ano raw? Isusuka kita. Grabe naman itong mga words na to na binabasa natin. Verse 17. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang
ikaw ay kawawa, kabag-habag, dukha, bulag, at hubad. No, sabi dito, sabi ni Jesus doon sa kausap niya, sabi mo sa kanila, alam ko ginagawa mo, hindi kayo mainit, hindi kayo malamig, maligamgam kayo. Diba sana kung mainit eh, o malamig kung malamig. Kaso hindi eh. So, yari kayo. Sabi ni Jesus na gano'n. Tapos sabi niyo, mayaman kayo, sagana sa lahat. Akala niyo lang yun, sabi ni Jesus. Ang totoo, kayo pala ay kawawa. Kayo pala ay kahabag-habag. Kalunos-lunos yung mga ginagamit na words dito. Kawawa, kahabag-habag, dukha, ano pa? Bulag, at hubad. 18. Kaya nga, ipinapayo ko, bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong maisuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Bakit kaya ganito magsalita si Jesus? Bakit parang hindi yata magaang ang mga binibitiwan na salita ni Jesus? Verse 19, sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Mahal ka ba ni Jesus? Ayan. Sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo't talikuran ang iyong mga kasalanan. Tingnan mo, nakatayo ako, kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakahain akong kasalo niya. So ba't po natin nasabi na si Jesus doon nagsasalita rito? Dahil sa verse 21, ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo na katabi ko. Sa aking trono, may trono siya, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking Ama. So si Jesus, yun po nagsasalita rito. Answer me this question. Rebellious ba yung church na kausap ni Jesus dito? What kind of church was he talking to? Rebellious ba? Tamad ba? Atheistic ba? O ano ba? Sinful church ba? Anong uri kaya ng church itong kausap ni Jesus dito? Isang church ba na merong prostitution din? Merong mga drug addict na member? Ano kaya ang kausap na uri ng church ni Jesus dito? Hindi sila ganoon. Hindi sila mga murderer. Hindi sila mga corrupt. No, hindi sila mga kung ano-anong uri ng mga tao. Kaya lang, may problema si Jesus sa kanila. Sila ay medya-medya lang. Medya-medya lang si Jesus. Ang itong church na to para kay Jesus. Christianity, listen mga kapatid, Christianity is supposed to be the most powerful religion on earth. Christianity ang pinakamakapangyarihan na religion sa buong mundo. Imaginein mo, nasa iyo si Jesus, nasa iyo ang Diyos Ama, nasa iyo ang Banal na Espiritu. Kaya si Pedro, naglalakad pa lang, yung anino niya, gumagaling na yung mga tao. Grabe naman talaga ang kapangyarihan ng Christianity. Si Paul, si Silas, nakabilanggo, nakakulong. Anong ginawa? Nag-praise and worship. Ano nangyari? Nagkaroon ng earthquake. Nakawala, nakalag yung kanilang mga tanikala. Kumanta pa lang yun. Antindi. Si Paul, nagsisermon. Habang nagsisermon siya, haba ng sermon nahulog sa third floor, yung nakikinig sa sermon niya. Una, ulo, patay. Ako, hindi pa ako nakapatay sa sermon. Okay? In case na nag-iisip po kayo, wala pa ako napatay sa sermon. Nahulog, nag-sermon si Paul, patay. Ano ginawa ni Paul? Binaba. Pinag-pray, nabuhay. Kaya yun po ang sabi ng teacher namin sa seminaryo. Kung nagsisermon kayo, dapat hindi nakakaantok. Pero, kung nakakaantok kayo mag-sermon, siguraduhin nyo, kaya nyong bumuhay ng patay. Hindi naman ako nakakabuhay pa ng patay. So, kailangan, dapat hindi nakakaantok ang sermon. Ganun po yung kapangyarihan nila. At hindi lamang po sila, hindi lang si Paul, hindi lang si Peter, hindi lamang po sina Silas. Naniniwala po ba kayo? Tayo rin. Tayo rin. Bakit po? Tingnan niyo sabi ni Jesus. John 14 verse 12. John 14:12. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin, sabi ni Jesus, ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa.
Kaysa rito, namnamin po natin itong mga verses na ito. Ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko, sabi ni Jesus, yung mga ginagawa daw niya, magagawa rin natin, at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. That is how powerful Christianity is. Or should I say, supposed to be. Ganyan po dapat. Kaya lang po minsan, hindi ko alam eh. I don't know. Will you say na powerful? Naranasan na po ba natin ang power ng Christianity? Ngayon, itong nakaraang bagong taon, di ba, ang dami mga paputok. Pag sinabi, ano yung binili niyong paputok? Ito, super lolo. Super lolo, di kapag kayang pala, sisindihan ninyo, dapat pala maglayuan kayo. Dapat pala magtakip kayo ng tenga. Kasi super lolo yung paputok na yan. Pag sinindihan ninyo, ang lakas dapat yan. Tapos, nung sinindihan mo, layuan kayong lahat. Tapos, nung pumutok, supot. Di ba minsan ganyan po ang Christianity? Ang Christianity minsan ay supot. Sa halip na big bang, small bang. Kaya nga po, medyo Christianity lamang po. And that was, because of that, Jesus confronted this particular church in Laodicea. To answer the question, meron bang Christian na medyo-medyo lang? Tingnan po muna natin. Let's look at the reality of medyo Christian. Now, look at this reality. Medyo Christian lang. Verse 15 and 16. Sabi niya, alam ko mga ginagawa mo. Alam ko hindi ka malamig, ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Tingnan niyo po Ano sabi? Alam ko ang ginagawa mo. So yung church na yun po ba ay walang ginagawa? Yung church na yun ba ay tamad? Yung mga Christians ba doon sa church na yun? Well, when I say church, I'm not referring to the building, of course. Diba? I'm not referring to the organization. We're referring to the people because the people is the church. So when Jesus was referring to the particular church in Laodicea, sabi niya, alam kong ginagawa ninyo. May ginagawa yung church. Hindi sila tutulog-tulog. Hindi po sila papatay-patay. Kumikilos, gumagalaw itong church na to. So, pero bakit medyo Christian pa din ang dating nila? Kasi po, ang medyo Christian is somebody or a person or even a church who is attending but not participating. May kilala ba kayo na ganon? Attending but not participating. Yung parang, sige, mag-worship kayo dyan, bala kayo dyan. Basta ako, andito ako. O, hindi naman kasali talaga. Pero, nandoon. At minsan pa, tulog. Tingnan nyo may tulog ba sa katabi nyo? Huwag kayo maingay. Baka magising. Wala naman, no? Mukhang wala naman. Mukhang wala naman tulog. O sige, hindi naman tulog. Pero nagse-cellphone. Okay? May nagse-cellphone ba dyan? Attending, pero not participating. Minsan may mga church pa, eto hindi naman tayo nag-ano pero minsan babae din kasi mahaba ang buhok, naka-earphone. Akala mo nanonood ng kikilig na sermon, yung pala, nag-YouTube habang umatid ng worship. Diba, hindi pala alam kung ano nangyayari. Huwag nyo nang tingnan ng tenga ng katabi nyo. Huwag na. Di po ba? Ando doon, pero wala doon. When we come to church, when we worship God, be ready to sing. Kaya nga po, ang laki ng TV natin dito. Kaya nga ang laki ng ating lyrics dito. Kaya nga po hanggang likod, may TV tayo. At kung kayo po ay medyo ayoko dyan, at tumalikod ka pa sa likuran, may TV pa rin dun, sa likuran. Wala tayong kawala. Be ready to sing. Kapag umaten po tayo ng church, wag nating hayaan na sila lang kumakanta. Sali po tayo dyan. Be ready also to concentrate. Andito tayo ngayon, dapat andito tayo. Dapat wala doon ang isip natin. Be ready to concentrate because that's what we came here for. And also, prepare your offering to God. Whatever it may be. No, maaari yung puso mo, maaari yung isip mo, maaari yung oras mo, maaari yung financial offering mo, prepare. Papunta ka pa lang sa church. Hindi yung mamaya bigla nag-offering na, biglang, uy, o nga pala, nakalimutan ko. Prepare kung ano yung ibibigay natin sa Panginoon. Because when we come to the Lord to worship, we give to the Lord rather than we receive from the Lord. Nandito tayo to offer our sacrifices, our offering, our services to the Lord. So be prepared.
But then, not only singing, madali namang kumanta eh. Pero importante, worshiping. Pag kumakanta tayo, hindi lamang basta kanta. May kasamang pagsamba ang ating pong mga awit. Ang daling kumanta. Maski sino pwedeng kumanta. No? Kung gusto rin lang natin magandang kantahan, edi kumuha tayo ng mga bandang ano talaga, for rent. Pero hindi yun ang kanta eh. Kailangan po from the heart. And when we serve, sometimes we serve but we do not surrender. Dapat magsaserve tayo, worker ka, magsaserve ka, may kasamang surrender. Hindi yung ako na naman ang naka-assign. Sunod-sunod na ako naka-assign ah. Wala na bang iba? Di ba? When you serve, you surrender to the Lord. Hindi puro ginagawa lang kasi sabi nga sa Bible, alam ko ginagawa nyo ah, wala yan. Di ba? Alam niya. And sometimes we hear, but we do not listen. Naririnig, pero hindi nakikinig. Those are two different, perfectly different things. Minsan nag-agree tayo, narinig natin, sabi ni pastor, medyo Christian daw. I agree, pero hindi naman ina-apply sa buhay. Diba? Napaka-importante po niyan. And most importantly, we should be present. Sometimes we are present, but without the presence of God. Pag tayo po ba, when we come together to worship the Lord, do you experience the presence of God? Now, this is something that I cannot teach. This is something na pwede ko sabihin na, alam niyo, ang presence of God, kapag kayo ng balahibo niyo, tumatayo, presence of God yun. Now, it is something that I cannot teach. Hindi ko pwede sabihin na kapag ikaw ay medyo nararamdaman mo na umiinit yung batok mo, presence of God yun. Yung pala, high blood. Hindi ko pwede ituro kung anong presence of God. It's only you and the Lord. Malalaman mo, iba yung nararamdaman ko. There's something. May nangyayari within us. That is the presence of God. So wag po tayong papayag na pumunta tayo sa church, naligo tayo, nagbihis tayo, gumastos tayo, naglaan tayo ng oras, paglabas natin dito, hindi natin naranasan ang presensya ng Diyos. Naranasan nyo na ba yun? Wala kayong tubig. Pumunta kayo sa water station. Nagbayad kayo. Paglabas nyo ng water station, wala pa rin kayong tubig. In the same way, when we come to the Lord to worship, papasok po tayo dyan empty. And I hope paglabas natin dyan, full. Hindi empty. Huwag po natin sabihin, kasalanan kasi ng worship team eh. Sintonado yung kanta. Hindi maganda line up. Yung tumutugtog, ang ingay. Huwag natin sabihin na ganun. You know why? Kasi po, may lumabas dito, may pumasok dito, at paglabas, full. So wala sa worship team yun. Wala sa preaching yun. Na wala po yun sa ibang programs natin. Kung hindi, nasa sa atin po yun. Kasi pumasok tayo lahat. Lumabas yung kalahati, empty. Lumabas yung kalahati, isa pa, full. Bakit ganun? So, possible po talaga na it is within our spirit and within our hearts. So, ito po isang pagkakamali ng Laodicean Christian. May ginagawa nga, pero maligamgam ang kanilang ginagawa. Maligamgam or lukewarm. Hindi mainit, hindi rin malamig. Saan ba ginagamit ang maligamgam na tubig? No? May iba pa po kayo alam na pinagagamitan ng maligamgam na tubig bukod sa pampaligo? Iniinom? Ininom kayo ng maligamgam? Na parang ang maligamgam maligamgam na kape. Alam niyo po ako hindi naman ako masyado nagkakape, pero yung mga mahilig magkape dito, pagka umiinom ka ng kape, gusto mo mainit. O kaya, may yelo. Mamili ka sa dalawang yon. Pero pag yung kape mo, ang tagal mo na napabayaan, tapos mga 2 hours, 3 hours na yung kape mo doon, maligamgam na, gusto mo pa bang inumin? Parang siguro kung Starbucks kasi mahal yung bili mo eh. Iinit mo pa sa microwave. Pero kung ikaw yung nagkalaw, 3-in-1, parang iba na lasa. Parang hindi na kape. Ayaw mo na siyang inumin. Iba po yun eh. Plancha. Nakakita na ba kayo ng maligamgam na plancha? Meron bang gagamit ng maligamgam na plancha? Wala. Di ba? Tinutubigan mo pa, kaskas ka ng kaskas. Hindi umuunat kasi maligamgam. Yung po ang sabi dito, may ginagawa nga kayo pero maligamgam. Hindi kayo mainit. Hindi kayo nag-aapoy para sa Diyos. Hindi kayo passionate sa pagsunod sa Panginoon. Pero hindi rin naman kayo malamig.
Hindi kayo rejecting, no, hindi kayo sinful, hindi kayo yung, alam niyo yon, hindi malamig, hindi mainit. Ano yung maligamgam? Wala lang. Andi dito, pero wala dito. May ginagawa, pero walang kapangyarihan. Maligamgam. Indifferent. Minsan po, walang pakialam. Minsan, ang dami na nagaganap, pero wala siyang pakialam. Answer me this question. I don't know, sorry ah. Is Christianity boring to you? Boring ba na maging Christian? Pag ang sagot mo, oo, bore na bore ako. Kasasabi ko lang kanina, Christianity is the most powerful religion in the world. Mabobore ka ba noon? Merong may sakit, nilay hands mo, gumaling, nakakabore ba yun? Nakakabore ba yung umaawit ka ng pagsamba sa Panginoon, tulo lahat? Tulo uhog, tulo sipon, tulo luha, tulo luga? Nakakabore ba yun? Hindi nakakabore yun. Bakit yung iba? Habang yung iba talaga namang worship na worship sa Panginoon, siya tuod. Bakit bore na? Ang tagal naman ng song leader na yan. Paikot-ikot yung kanta. May song leader na yan. Pinakanta na last week yan ha. Bakit sa iba po ay boring ang Christianity? You know why? Because for those people, Christianity is powerless and meaningless. Walang kapangyarihan at walang kabuluhan ang Christianity. It can never be. Kaya sa verse 15, ang sabi po, mabuti pa sana kung malamig ka o mainit. Bakit kaya mas gusto pa ni Lord na malamig? Mabuti pa kung malamig ka o mainit eh. Na minsan pag meron po tayong kausap, may kausap po ako, Christian ba to o hindi? Mabuti pa kung alam ko hindi Christian eh. Kasi sharean ko, kasi hindi Christian eh. Pero hindi mo malaman kung Christian o hindi. Kasi hindi siya mainit, hindi rin malamig. Mahirap po yung nanguhula. Di ba? Mahirap po yung may kausap ka. Kita tayo bukas ng gabi. Ang sagot niya sa'yo, kung yes, tuloy. Kung no, hindi tuloy. Ang dali na usapan. Kung sinabi niya sa'yo, sinabi mo, kita tayo bukas ng gabi, available ka ba? Ang sagot niya sa'yo, maybe. Tuloy kayo o hindi? Hindi mo alam kung tuloy kayo o hindi kasi maybe. Kaya nga yung kanta ng Apo Hiking, sumagot ka naman wag lang, ewan ko sa'yo. Di ba? Kung ayaw mo sa akin, basta din mo ako. Huwag mo akong ewan-ewanan. Kung gusto mo sa akin, sagutin mo ako. Di tayo na, masaya tayo. Pero huwag mong sabihin na, mahal mo ba ako? Ewan. Di ba? Ano ba naman yon? Mahirap po yung malabo. Mahirap po yung ganung uri ng usapan. Maligamgam, lukewarm, in Christianity means malabo. Malabo. Christian ka ba o hindi? Malabo. Hindi mo masagot na yes, hindi rin natin po masagot na no. Kaya nga po, malabo. Verse 16, sabi, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit, ni malamig, isusuka kita. Ang bigat ng language ng Lord dito. No, half-hearted Christianity is unacceptable to Jesus. Hindi po katanggap-tanggap sa Panginoon ang half-hearted na Christianity. Ba't sinabing isusuka? Ano ba ito? Isusuka. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi niya malunok. Hindi ko kayang malunok yan. Or hindi ko masikmura. Hindi ko kayang sikmurain yung ganyang uri ng Christianity. O hindi ko matanggap. Yun ang ibig sabihin dito. Hindi ko matatanggap yan. Reject sa akin yan. Sa quality control, bagsak sa akin yan. Bakit naman? Lord, ba't naman demanding kayo? No, Lord, ba't ang taas naman ng quality ninyo? Bakit kaya? Why? Why? I think at least there's one reason kung bakit po half-hearted Christianity is unacceptable to Jesus. One, because it misrepresents Jesus and Christianity. Mali ang representation. Christian, pero hindi naman yun talaga ang ibig sabihin ni Jesus nang sinabi niya na Christian. For example, tingnan niyo po itong hawak ko. Ayan, pakifocus. Ano po itong hawak ko? Ano nga uli? Pakilakasan. Lobo ba to? Okay.
Eh ito, ano to? Lobo to? Sino magsasabi na hindi lobo to? Eh, lobo talaga to. Ito naman. Pag hinipan ko to, lolobo to. Pero ang tawag dito, lobo. Ang tawag dito, balloon. Hindi ko inaasahan yan, ah. Ito lobo, ito lobo. Peki ba tong lobo na to? Totoong lobo to? Totoong lobo to. Ito, totoong lobo rin. So pag nagsabi siya, lobo ako. Lobo ba siya? Nagsisinungaling ba siya? Hindi. Pero, lobo ba talaga siya? Ba't ang laki ng pinagkaiba? Ditong dalawang lobo na to. Oo, di ba? Pareho silang lobo. Pero, totoong lobo ba to? Di ba ang gulo? Kasi totoong lobo to. Walang pwede, maski dalhin mo to sa sanlaan. Bakit walang bibili niyan? No? Maski saan mo to dalhin, lobo to. Dalhin mo sa laboratorio, dalhin mo maski saan, lobo ito. Pero lobo rin ito. Pero ito ang tamang lobo. Oo, tama. Ano pakinabang nitong lobo na to? Di ba? Pwede mo ba itong lagyan ng stick? O, lagyan mo ng stick. O, may stick ka na ganyan. O, tapos nakaganon ka. Lobo pa rin siya? Lobo pa rin. Pero, anong klaseng lobo? Walang kwentang lobo. O, sa birthday nyo, bumili kayo ng lobo, puro ganito. Ilagay nyo lahat sa paligid ng bahay ninyo yung lobo, puro ganito. Anong klaseng lobo? Wala. Pero, lobo? Lobo. At sasabihin niya, don't judge me. Yun ang ending niya. Pero, ito ang tunay na lobo. Ngayon, itong lobo na to, nagpunta kanyari, church, no? Itong lobo na to, sabi niya, doon ka sa church namin. Maraming lobo. At ano bang ginagawa ng mga lobo? Ito, katulad ko. Sabi niya, kaya in-invite niya, pagpunta sa church, puro ganito. Madali lang maging lobo. Hindi mo kailangan na magpigil. Ayan, nagpipigil siya ng hangin eh. Hindi mo kailangan na medyo yan, no, na medyo magagamit ka. Hindi kailangan. Kasi lobo naman to eh. This is balloon enough. At walang makakapagsabi na hindi lobo itong lobo na ito. And the same is true. Actually, dadaling ko dapat dito, goma ng kotse. Kaya lang hirap eh. Pag meron kang gulong ng kotse na goma, gulong pa rin yun. Kahit walang hangin. Pero mapapakinabangan mo ba yung goma ng kotse na yon? Kabit mo sa kotse, masisira ang rim mo. Baka mabangga ka pa kasi hindi balanse yung kotse. No, walang pakinabang yung goma ng kotse na walang hangin. Walang pakinabang ang lobo kung wala ring hangin. Walang pakinabang ang Christian kung walang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mamaya na to. Walang pakinabang. Display, hindi nga ma-display eh. Hindi niya na-fulfill ang kanyang plano, ang will ng Lord sa buhay niya. Kasi po, wala yung kapangyarihan ng Espiritu sa kanyang puso. And yan po ang nire-reject ni Jesus. At yung mga yung lobo niya, pag nagsama-sama pa sila deflated, masaya pa sila kasi lobo naman talaga sila. Kapag ka sinabi, lahat ng lobo pumunta rito, kasama naman talaga sila sa lahat ng pupunta. Pero hindi sila yung tunay na ibig sabihin, hindi sila ang ibig sabihin na meaning and purpose and direction and mission ng tunay na lobo. At ganoon po tayo ng mga Christians. When we are medyo Christian lang, we do not represent Jesus Christ. Hindi natin nire-represent yung kapangyarihan ng Panginoon. In fact, pinapakita po natin yung defeat. We become a defeated Christian. No, yung defeated Christian, yung hindi na nag-struggle sa kasalanan. Yung pong mga Christian, ito po magsisinungaling kaya ako o hindi? Ako, nagigilty ako kung magsisinungaling ako eh. O magagalit kaya ako, nagigilty ako, nagagalit ako. Christian yun, kasi naglalaban, may struggle. Pero yung walang kaano-ano,
walang laban sa puso niya, sige, sinungaling lang. Sige, kurap-kurap lang ako. Sige, magdanakaw pa din ako hanggang ngayon. Inuman daw. Oh, nag-chat yung mga kaibigan ko, inuman daw. Wait lang, nagba-Bible study ka pa kami pagkatapos na lang. Di ba? Walang kalaban-laban. Wala man lang struggle. Baka Christian nga yun. Hindi ko sasabihin na hindi Christian yun, pupunta sa impyerno yun. Hindi ko sasabihin yun. Pero gantong uri siya ng lobo. Deflated, defeated, powerless, no transformation. Walang pagbabago, walang purpose, walang mission, walang direction sa buhay. Just existing. No, ito pong lobong ito, yung kailangan i-define ko pa kung sino sa kanila, no? Itong lobong ito na walang hangin, mamamatay siya na walang purpose ang buhay niya. Mamamatay siya na hindi nagamit, hindi naging instrumento, hindi naging pagpapala. Mamamatay siya na walang misyon sa buhay, hindi niya na-fulfill ang kanyang misyon sa kanyang buhay. Hindi ko alam kung paano siya at kung saan siya gagamitin. Maliban na lang na siya ay mapuspos ng kapangyarihan, ng hangin. Alam niyo po, incidentally, yung word na spirit sa Bible, lalo sa Greek, pag tinranslate mo sa English, ay hangin. No? Pneuma, yun po ang yung Greek word for spirit, pneuma. At dyan natin kinuha yung mga English word na pneuma, pneumonia. Di ba? Pag naano ka sa lungs mo, pneumonia. O kaya pneumatics. Dyan po natin kinuha yung word na pneuma, meaning air. So when we are filled with the Spirit, with the air, with the Spirit, with the hangin, ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, nakakaroon bigla ng transformation. Di ba naiba siya bigla? Mula sa mapayat na lobo, nung siya ay napuspos ng Espiritu, naiba ang kanya itsura. Nagkaroon siya ng meaning, nagkaroon siya ng purpose, nagkaroon siya ng direction. Nagkaroon siya ng kapangyarihan. And that's what Jesus wants for you. It's only then that Jesus will be satisfied. It's only then that we can say that this church is living, active, moving, and praising the Lord. It is possible na yung worship natin ay parang yung lobo lang na flat. It is possible na yung service natin ay yung lobo na flat, deflated. It is possible, but do not allow that to happen. Huwag tayong papayag. Refuse. Hindi pwede to. Sabihin mo sa sarili mo, hindi pwede itong ganito. Hindi pwede itong ganto-ganto lang. Wala nangyayari. Napapagod lang kami, gumagastos lang kami. Nauubos ang oras namin, pero walang nangyayari. Hindi pwede ito. Huwag tayong pumayag. Siguro pag nagpataas ako ng kamay dito, sino rito yung mga 15 years na Christian? Huwag yung taas kamay nyo. Sino rito yung mga 10 years na Christian? Siguro magtataasan ng kamay yan. Mga 15, meron pa rin yan. 20, meron pa rin yan. Ano nangyari sa 20? Kung 20 years nga tayo, pero yung lobong subot naman tayo, ano nangyari? 20 years kang ganun? Di bali na, kung ikaw ay 1 year lang, pero ikaw yung lobo na may hangin, mas meron pong meaning kaysa doon sa 20 years na walang hangin, yung lobo po natin. Ito pong hamon sa atin, mga kapatid. Christian or medyo Christian lang? Huwag ko tayong pumayag na medyo Christian lang. It is a deception from the enemy. It is the will of the enemy. We have to fight against it. We have to resist. And we have to set a goal sa buhay po natin na ayoko na ng ganito. Hindi na pwede yung ganito. I need the power of the Holy Spirit in my life. No, half-hearted Christianity is unacceptable to Jesus because it misrepresents Jesus and it misrepresents Christianity. Kaya magtataka tayo Christian na, sugarol pa din. Christian na, palamura pa din. No, meron po akong, may mga kaibigan din naman po ako, syempre, outside this church, na Christians din. And minsan po, naglalaro kami ng basketball. Minsan po, sa GC namin, nakalagay doon. Sa GC po namin, siguro, kung 12 kami, mga 8 doon Christian from other churches. O sa Martes, inuman tayo. Sabing ganun. Tapos, hindi naman ako nagre-reply, hindi naman ako nagre-react doon. Siyempre, hindi ako nagpunta. Kinahapunan, nung Martes,
Eto na, nag-post na ng mga pictures. Aba, talagang inuman nga. Fundador Black. Aba, talaga namang, ako magdadala ako ng ganito. Ako magdadala ako ng cognac. May mga ganun pa. Talaga nandun. At nung pinicturean nga, andun talaga sa mesa. Ayoko naman mag-judge kasi hindi ko naman nakita ng tinutungga. Diba, pero ano yung dating nung ganoon? Okay, di okay na. Sumunod na meeting namin, Huwebes ng umaga. Ito na. Babag na. Huwebes na umaga, nagmumurahan na. Pagdating ko dun sa court, nagsuntukan na at nagmumurahan na, nagbabantaan na. Ganito ba kababa ang Christianity? Ganito ba kababa ang kalidad na hinahanap ng Diyos sa mga tao nagsasabi na pupunta sa langit pag namatay? Ito lang ba yun? Kung ito lang yun, wag na. Sorry. Kung ito lang yun, wag na lang. Ang hinihingi po ng Panginoon, buhay. Buong buhay natin. Rejected sa Kanya to because it is not the true meaning of Lordship. Hindi ito ibig sabihin ng pagkapanginoon ni Jesus. This is not the true meaning of Lordship. This is the meaning of Savior. Yes, iniligtas niya tayo sa mga kabalbalan at mga kasalanan natin. Pero hindi ito ang hinahanap ni Jesus na Lordship para po sa ating lahat. So, mga kapatid, Lordship requires full surrender. Lordship requires full commitment. Lordship, parang either you're a Christian or you're not a Christian. Na mayroon pong kasabihan, a one-half Christian is a one-whole nonsense. Full commitment sa Panginoon, full surrender sa Panginoon. Pwede ba sabihin, ano ka lang, kasal ka ba? Pwede ba sabihin, medyo? Kasal ba kayong dalawa? Medyo. Anong medyo? Either you are or you are not. Hindi pwedeng medyo. Diba? Graduate ka ba? Medyo. Anong medyo? Medyo graduate? Meron bang ganon? Either you are or you are not. So this morning, mga kapatid, alam ko, nakikita nyo sa handout niyo, mahaba pa. Pero palagay ko po, hindi ko na kailangan tapusin itong sermon na ito. O hindi ko na kailangan, for the sake na yung handout na yan, ma-fill in natin lahat ng mga nakalagay dyan. Hindi na po. Why? Because I think the message of God has already been set across. Nakatawid na po. Nakarating na po sa atin. Natanggap na po natin. Yung pong mission ko, yung pong calling ko, yung pong tawag ng Diyos, naipasa ko na po. Hawak nyo na po yung bola. Hawak nyo na po yung lobo. Alin ka dito sa dalawang ito? Kung ikaw ito, purihin ang Diyos. Kung ikaw ito, aminin mo. Aminin natin, Lord, akala ko ito ako pero ito pala talaga ako. Hindi naman magagalit ang Panginoon pag inamin natin. Mas matutuwa pa nga ang Panginoon. Sabi nga sa verse 20, nandito ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok. Kung sino man ang magbubukas ng pinto at magpapapasok sa akin, ako isa sa kanya. Kung ikaw ito, kapatid, praise the Lord kung tinatanggap mo na ako nga ito. At lalong purihin ng Diyos pag sinasabi mo, ako nga ito, pero ayoko na. Tapos na, tinatakwil ko na, hindi na ako ganito mula ngayon. At mula sa araw na ito, sa tulong ng banal na Espiritu, I will be filled by the Holy Spirit until such time na tayo po ay maging kawangis na ng ating Panginoon. Ang mga kapatid, yumuko po tayong lahat. Sa loob po ng ilang saglit, makipag-usap po tayo sa Panginoon. Makinig ka sa binubulong sa iyo ng banal na Espiritu. Para sa iyo ba ang mensahe na ito? Hindi ito judgment,
Hindi ito atake, hindi ito kritisismo, kundi ito isang tawag. Ito isang hamon na tumugon tayo sa pagkatawag ng Panginoon sa tunay na uri ng pagkakristyano na hinahanap ng Diyos sa ating lahat. Sa ilang saglit po ng katahimikan, magkaroon tayo ng sariling pakikipagniig sa Diyos. Speak to the Lord. Nobody's judging you, but I'm asking you, judge yourself. Evaluate. Question. At pag tinanong ka, Christian ka ba? O medyo lang? Nawa, masabi mo, nagsisimula pa lang, pero Christian ako. Alisin po natin yung pagiging medyo. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon sa umagang ito. Manalangin po tayo. Panginoon namin, ang salita mo po ay binibigyan namin ng kahulugan at kapangyarihan ngayong umagang ito. Siniseryoso namin, Panginoon, ang mensahe mo sa amin. Gusto namin, Panginoon, na makasunod po sa inyo. Gusto namin, Panginoon, na yung plano mo at ang kalooban mo ay matupad sa aming mga buhay. Gusto namin na parangalan ka. Gusto namin, Panginoon, na maging instrumento mo. Ayoko na, Lord, na ako ay ginagawang instrumento ng kaaway. Ayoko na, Lord, na ako ay nagagamit niya kung kailan niya gusto kong gamitin. Anytime. Hindi na. Tapos na. I refuse it. I resist it. I reject it in the name of Jesus. At mula sa araw na ito, Panginoon, ako po ay magiging tunay na lingkod mo. Mag-aapoy para sa iyo. Susunod sa iyong mga salita. At magiging instrumento mo, magagamit mo para bigyan ka ng karangalan. Mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan, magpatuloy po tayo sa ating pakikipagniig sa Panginoon. Huwag po natin bitiwan ito pong oras na ito. Kaya natin ang makipag-usap sa atin ng banal na Espiritu. Holy Spirit, I pray for this congregation. I pray for this church. I pray for everyone who are here right now. Fill us, Lord, with your presence. Fill us with your power. Speak to us mightily, not only through our brains, not only through our ears, but through our hearts. Sa aming mga puso, sa aming mga kaluluwa, mangusap ka, maliwanag, hamunin mo kami, Panginoon. Ama namin, patawarin mo po kami sa aming pagkakasala. Patawarin mo po kami kung kami ay nakakalimot. Patawarin mo po kami kung kami ay komportable. Patawarin mo po kami kung wala pong apoy ang aming paglilingkod sa inyo. Mula sa umagang ito, we commit ourselves to you. Mula sa umagang ito, hindi po ako mahihiya, Panginoon. Hindi kami mahihiya na sabihin na kami ay mga anak mo at mga instrumento mo. Mula sa umagang ito, Panginoon, we fully dedicate our hearts to you. We fully dedicate our lives to you. We commit to you our mind, our strength, our heart, and our soul. Gamitin mo kami, Panginoon, sa iyong karangalan. Nawalhatiin ka, aming Diyos. Patuloy po tayong manahimik, mga kapatid, magbulay-bulay. Habang ang worship team po natin ay ililid tayo sa isang awit at nawa awitin po natin ito mula po sa ating mga puso.